Itong mga jeepneys na halos malapit nang mawala dahil nga ang sumisikat itong mga minibus. Siguro kung buhay lang si Apo Marcos, no? Baka buhay pa rin yung MMTC, yung Metro Manila Transit Corporation. Pero hindi naman pwedeng pangmatagalan sa dyan eh. Pero ngayon, sana wag mawala itong mga jeep. Panahon din, Marcos ulit tayo ngayon. Sana yung ating kultura, yung ating cultural heritage na to, sana wag mawala. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Otto Ranz. May pagkwekwentuhan po tayong kaunti. Doon po sa mga hindi nakaabot dito sa Love Bus, nung panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., meron po itinayong kumpanya noon, yung Metro Manila Transit Corporation, sa pamamagitan ng kanyang Presidential Decree 492. At ang batas po nito ay ang nagsasabing bubuuin ang Metro Manila Transit Corporation na mag-operate ang gobyerno ng public bus na tinawag nga po na Love Bus. So nung panahon na yon, mataas ang halaga ng petrolyo, kaya po ang motto nung time na yon, Save Gas, Use Bus. So yan po makikita nyo doon sa mga bus na yan na bumabiyahe diyan sa Metro Manila. Mga kapatid, iwan muna natin yan pansamantala, mamaya na lang natin babalikan. Iko-connect natin yan dito sa ating mga pag-uusapan. Poot, galit sa gobyerno ang nararamdaman ko. Siyempre, kung dati kumakain kami ng 3 beses sa isang araw, 2 na lang sa ngayon. Yung modernization po kasi mga kapatid ngayon ng mga jeepneys, siya nga po pala, hindi po ako aapila ha. Pag-uusapan lang natin ng konti yung modernization na ginawa ngayon sa ating mga jeepneys. Ang sabi po sa buong Pilipinas, kailangan ma-modernize na sila. Kaya lang, ang lumalabas po ngayon, hindi naman jeep itong ating nakikita. Halos lahat po ito ay minibus. Tignan nyo yan sa screen natin. If that is now the new jeepney or modern jeepney, hindi yan yung isa, yung parang box. Yeah. Na di ba parang minibus na yan? O itong isa naman, para namang coaster na. So, goodbye to the iconic Philippine jeepney if that is the plan. So ang nangyari, itong jeepneys na dapat i-modernize ay na-echapuera na po siya, nawawala na. Pero meron namang ginawa itong si Francisco Motors na talagang yung pa rin yung itsura ng jeepney na dapat na i-modernize. Kaya lang mga kapatid, kung ang kanilang basihan ng modernization ay yung engine na gagawing na dapat Euro 4 na ang lahat ng mga PUBs na tatakbo dito sa ating lansangan. PUBs po kasi, no? PUBs, Public Utility Vehicle. So wala naman daw sinabi dong PUJ o kaya PUB. So ito, sabi nila PUBs, talagang safe na safe, no? Euro 4 na nga daw yung makina nito. Sa totoo lang, yung Euro 4, hindi na nga po yan pasado sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Amerika. Nagkaroon nga ng problema si Cummins dun eh. Yung kanilang makina na nakalagay dito sa RAM na sasakyan, ay nilagyan nila ng diesel defeat, nilagyan nila ng device. So nahuli ito ng Environmental Protection Agency at sila po ay pinagmumulta ngayon ng $1.6 billion. Ganong kalaki. Kasi nga po, dahil nga dun sa ginawa nilang pandaraya, paglalagay ng device na yon, bawal na bawal po yun diyan sa Clean Air Act, diyan sa California. Science and technology have advanced na meron nang naimbentong engine for motor vehicles na less pollutive. So, yun. If that is our standard, ilagay natin sa batas yun. Mawawala na tong mga jeepney na kinalakihan natin, yung nasasakyan natin noong araw, pero meron kasing batas na hindi siya dapat mawala ng tuluyan. At yung batas na to ay napirmahan ni Pangulong Duterte. Ano po ba yung batas na to? Mga kapatid, hindi po ako abogado ha. Ito po ay narinig ko lamang kay Senator Coco Pimentel na ito daw jeepney natin ay part po ng batas na ito. At yung batas nga daw po na to ay yung Creative Industry Development Act. Plus the fact that siyempre as the author and the sponsor of the Creative Industries Development Act, ako po, isang angle ito na hindi napapag-usapan, yung iconic jeepney natin which is part of Philippine Culture. image Opo. and culture and artistic creation. Mapapalitan po ng isang kahon na gumugo na sasakyan naging buso.
Yun is that's part of our creative domain. Right. So yun, There is that are the people plan? raising that point, sir. The iconic Good, jeep, good, ayaw very po good. nilang mawala yon. Ang Creative Industry Development Act, Republic Act 11904, ang pulisiya ng Estado na ipromote at suportahan ang pagbuo ng Philippine Creative Industries sa pamamagitan na protektahan at patibayin ang karapatan at kakayahan ng mga firms, artists, artisan, creators, workers, indigenous cultural communities, content providers, and stakeholders in the creative industry. Mga kapatid, isinama sa batas na ito yung kinamulatan nating jeepney, kaya ito po ay masasabing cultural heritage na po talaga ng mga Pilipino. At ito po ay binanggit ni Senator Coco Pimentel na kasama ito dapat doon sa Creative Industry Development Act. So yun ay Republic Act po yun. Kaya ngayon, kung ito pong mga jeepneys natin ay mawawala, edi paano ngayon yung sinabi ng batas na dapat protektahan, dapat patibayin, dapat tulungan? Hindi lang naman yung jeepney yung mawala. Pati yung mga workers, sabi po doon. Kung mawawala yan, edi walang naitulong yung batas. Dito, yung Creative Industry Development Act. Mga kapatid, hindi po ako abogado. Kaya lang po, nadaanan natin to, yung interview ni Senator Coco Pimentel, at narinig nga po natin doon na sinabi niya na itong mga jeepneys na to ay hindi talaga dapat mawala. Ngayon, kung mawawala ito dahil magpapasukan lang itong mga minibus na yan na sinasabi nilang Euro 4, naka-aircon at mga bago na raw yung kanyang mga kagamitan, sabi nga nila modern na, hindi ba pwedeng matulungan ng batas itong mga jeepneys na ito na maging ganun din? Kasi meron naman pala silang ginawang batas tungkol dyan, Creative Industry Development Act. Bakit hindi gamitin ngayon yung creativeness ng bawat Pilipino na ito maging Euro 4, mapaganda pa yung kanyang laman loob, yung kanyang itsura na hindi mawawala, yung cultural looks nito. Yung hindi mo talaga babaguhin, pero yun nga, pwede mong taasan yung bubong dahil sabi nga nung iba rito, ayaw na nilang pumapasok doon sa nakayuko sila. So pwede naman, may nagawa na pong ganyan si Francisco Motors. So dahil sa naglagay naman ng batas, ito bang batas na ito ay hindi makakatulong dito para ma-modernize talaga yung jeep na ito. At sabi nga doon, protektahan, isusulong pa, pagtitibayin, no, may karapatan daw, may rights daw yon. Bakit hindi ito isinusulong? Dapat nga, bago yung mga minibus na yan, na galing sa ibang bansa, hindi naman part yan ng ating cultural heritage. Bakit yan ang inuuna? Tulad nga nung sabi ni Senator Pia Cayetano, yun nga, dapat hindi mawala yung itsura nitong mga jeepneys na to. Pero yun nga, baguhin yung mga makina, baguhin yung kanyang sistema, o pwede namang gawing electric vehicle yan. Di po ba? Kaso, ang inuuna nga kasi itong mga minibus. Ito po yung mas nagiging priority kesa dito sa ating jeepney na meron tayo. Alam naman natin kung ano talaga yung sasabihin nila. Kasi para i-modernize mo itong mga lumang jeeps natin, ay gagastos ng malaki. Ang usapan naman doon, bibili ka din ng mga na-modernize na ito. Tulad nung ginawa ni Francisco. Sa totoo lang, pinakamura nga yung jeep na gawa ni Francisco. Kung i-compare mo dito sa mga minibus na ito. So, pwedeng-pwede po talaga sana. Kaya lang, ang nabibigyan ng prioridad itong mga minibus. Ano ho ba ang problema, Mr. Francisco Motors? Baka naman hindi natin kaya makipag-compete kasi dito sa mga minibus na ito. Pero meron tayong batas na dapat maprotektahan itong ating cultural heritage na ito. Itong simbolo, no, ng mga Pilipino pagdating dito sa jeep na ito. Alam niyo po ba sa Japan, yung Toyota Crown na sumikat din dito nung panahon ni Pangulong Marcos, o baka naman sabihin nyo, puro na lang ako Pangulong Marcos, wala po tayong magagawa Yun yung sumikat nung panahon niya, si Pangulong Apo Marcos. Sumikat yung Toyota Crown na yan, at yan ang karamihan na sasakyan ng mga ministers niya, Ministry of Natural Resources, ganun po kasi nun Ministry of Transportation, ganun po noong araw. Ngayon, sumikat itong Toyota Crown, 1970s, hanggang sa ito ay umabot pa nga ng meron pang 1990s. Ngayon, itong mga sasakyan po na yan, mga kapatid, hanggang ngayon, tumatakbo yan sa Japan, taxi doon. Pero, siyempre, binago na nila yung mga makina niyan. Maaaring ngayon ay nasa Euro compliant na siya. Pero yung mga luma kasi dito, meron po ako niyan, nandito, ipapakita ko sa inyo.
Yung aking Toyota Crown carburetor type pa to, 6 cylinders. Malaki yung sasakyan pero kapag nakasakay ka, para kang hinihili, napakasarap sakyan. Hindi mo maramdaman na nagbabibrate ang makina kasi nga 6 cylinders siya. So, itong mga sasakyan na to, luman-luma na to, pero tumatakbo pa diyan sa Japan. Samantalang ang dami nilang mga bagong sasakyan doon. Ganun nila pinrotektahan yung kanilang kultura. Kaya po talaga nakakapanghinayang kung mawawala itong ating mga jeepneys. Kaya ang sabi nga po dito ni Senator Coco Pimentel, uupuan ulit nila to. At sinasabihan nga nila na itong mga nag-implement nitong order na to ng DOTR, hilaw pa to eh. Tapos ngayon, i-implement mo na. Kaya po, magkakaroon po talaga ng malaking problema itong mga operators at itong mga drivers natin pagdating po dito sa modernization. Mawalan kami ng trabaho, maghahanap na lang kami ng ibang panibago. Halimbawa magsasaka na lang. Mga kapatid, doon sa unang video na ipinakita ko po sa inyo at na nandoon nga po yung love bus ng MMTC, Metro Manila Transit Corporation, na yan nga ay naging batas noon, presidential decree pa yan ni Pangulong Marcos, na magkaroon nga ng public transportation na patatakbuhin ng gobyerno. Sa totoo lang po, maraming mga nagkatrabaho noon, even yung mga operators noon, saka yung mga drivers, ay ipinasok po dito sa korporasyon. Yun po kasi ay korporasyon na pinatatakbo ng gobyerno. Inilagay doon yung mga magagaling na tao daw nung panahon na yon. Ito po ay pinatatakbo ng Department of Transportation din yata, Ministry of Transportation noong araw, at mga managers, mga magagaling na tao. Tapos napasok po dyan yung maraming mga drivers at mga operators noon. Para nga daw po maiwasan na yung hindi magandang nangyayari noon sa transportation, inayos nila yung mga ruta. Nako, mga kapatid, napakaganda po nung batas na ito nung ito po ay isinabatas. Ang dami pong mga magagandang nangyari dito. Kaya lang, after 4 years, nagkaroon to ng problema. At ang korporasyon na ito, ang MMTC, ay nagkaroon ng deficit na 140 million pesos. At nagpatuloy po yung mga problema na yon. Umabot yan ng 1983 hanggang 1987. Noong 1987, syempre, iba na ang administrasyon noon, ang Pangulong Cory Aquino. At nung dumating na ngayon 1990s, inalis na yan, inabolish na yan. Dumami ng dumami yung problema. At syempre, itong korporasyon na to, na marami po dyan ay mga regular employee na, yung mga nandyan, pati yung mga drivers, mga operators, nagtatrabaho sila dyan. Yung iba nga nun, ang natatandaan ko, parang may mga welga-welga pa yan eh. Bata pa po kasi ako noon, 1980s pa yan, high school pa lang ako, hanggang sa nung mag-college na ako. At naabutan ko po yan. Ngayon mga kapatid, bakit ko po ba to binabanggit pa sa inyo? Ito pong korporasyon na to, itong MMTC, na pinatakbo ng gobyerno, ito ay funded. Ang infrastruktura nito ay ginawa lahat ng gobyerno. Magaganda ang mga garahe nito at magandang mga ruta nito. Ito ay aircon. Napapatakbo to ng maayos. So may sweldo ng tama ang mga drivers, ang mga conductors at pati yung mga iba pang mga nagtatrabaho dito. Pero ito ay nagkaroon ng problema. Ito ay bumagsak. Ito ay isinara. Ngayon mga kapatid, itong mga drivers natin at operators, minimum of 10, magtatayo ka ng cooperative. Tapos itong mga drivers natin, sana nung man lang bumabiyahe sila, nag-aaral sila tungkol dito sa korporasyon, tungkol dito sa cooperative. Ano po ngayon ang mangyayari kung dumating ngayon sa kanila itong problema na nangyari dito sa MMTC? Ang MMTC po, may pondo yan. Merong gobyerno na tumutulong dyan. Ito ngayong korporasyon na bubuin itong mga drivers na to. Anong pondo niyan? Saan sila kukuha kung halimbawa po mga kapatid, nasira ang kanilang sasakyan? Saan sila kukuha ngayon ng pang-maintain yan? Kung ang korporasyon na mabubuo ay hindi naman talaga liquid yung operator o hindi mapera, ito tignan nyo yung bus na yan, yung minibus na yan ay pahuhulugan niya ng 7 taon. Nakita ko itong loan program ang repayment period nila 7 years hindi ba napaka-ikli din yan? Dapat somebody should have paid attention to that. Hindi ba ang depreciation ng vehicle is 5 to 7 years din? Di ba? So, and then pagkatapos ng book value ng vehicle zero na nabayaran mo na yung utang mo. Then anong ibig sabihin nun? Hindi na roadworthy yung sasakyan. Then panibagong
panibagong utang na naman. So, is this an endless cycle of debt? So, sa oras na iyan ay binyahin na nila, yung unang 1 taon pa lang yan, may problema na yan. Mauubos na ang gulong yan sa loob ng 6 na buwan dahil yan ay araw-araw na bumabiyahe. At magkakaroon po talaga yan ng wear and tear buwan-buwan. Taon-taon magkakaroon yan ng wear and tear. Tapos, yung driver po na biyahe dyan, kung 10 sila doon sa co-op, at sabihin mo na lang na 4 yung operator doon, at 6 yung driver, isa-isang araw, isang biyahe. Diba? Isang araw, isang biyahe, o 6 na araw silang babiyahe, o gawin mo ng 7. Kaya lang po, yung 7 driver na yon, sa totoo lang, nung sila ay hindi pa kasali, halimbawa, doon sa co-op na to, sa totoo lang po mga kapatid, wag natin sabihin isang kahig. Isang biyahe, isang hapunan po sila. Halos lahat po sila dyan. Kaya nga po, itong mga nakikita nyo sa mga news program, no, sa mga televisions, andun, ini-interview yung mga jeepney drivers at talagang wala silang maipakain sa pamilya nila kung hindi sila bibiyahe. Ngayon, ito pong cooperative na to, paano kung maparis ito doon sa MMTC? Magka-problema yan. Dito po sa bubuing corporation, itong mga drivers at mga operators, paano po kaya nila ito mapapatakbo ng maayos? Ay makakapagpatakbo ng ganitong klaseng business. Sana lang mga kapatid, kung talagang meron na dyan na, sabi nga, may mga nakapaligid na dyan na gusto talagang magtayo, sila yung magtayo ng fleet, no? Para mga taxi. Yung mga nagtayo, may 100 units na taxi, di ba? O ito, 100 units na minibus. Baka nandyan lang naman kayo sa tabi-tabi. Kung ako ang tatanungin, mas okay na yun. Tapos kunin nyo na lang lahat ng mga jeepney drivers natin. Di ba? Yung mga operators, hindi ko alam kung hanggang saan po kayo aabot. Kasi operators naman kayo. Baka naman may natatabi pa. Pero kung hindi naman talaga, pwede rin kung kayo bumabiyahe, pwede rin naman makisama po kayo doon. Pero hindi po yun . Ang point po nitong vlog ko, meron tayong Creative Industry Development Act. Sana hindi mawala talaga yung mga jeep. Sana, kung meron lalabas na mga minibus, sana hati man lang. Sana nandyan pa rin tong mga ginawa ni Francisco Motors. At siyempre, nakamasid lang naman yung ibang mga gumagawa ng jeepneys dyan . Kaya lang, dahil sa hindi naman napapansin si Francisco Motors, bakit naman gagawa itong mga dating tulad ni Sarao, tulad ng iba pa dyan? Di ba? Bakit sila gagawa? Hindi nga napapansin itong gawa ni Francisco Motors. Pero kung una, pinromote talaga itong mga jeepneys na gawa ni Francisco Motors, baka nagdatingan pa yung baka nagtayuan ulit, nagsisibol ulit itong mga dating gumagawa ng mga jeepneys na yan. Meron naman silang na-encounter na mga reklamo laban dun sa bagong mga minibuses na yan, ng bagong so-called jeepneys na yan. Meron din mga sira na kaagad ang aircon, may kalawang na yung mga pintuan, siguro kahit meron din yatang issue kahit meron din na defective braking system. Kahit nasabihin mo pang bago yan, after 3 years niyan, lalabas lahat ang problema niyan. At ayon din nga po sa pag-aaral, mas maraming diesel ang mauubos ng mga minibus na to compare doon sa mga jeep. Mga kapatid, kung ang habol ay yung environment protection, mapalinis yung ating kapaligiran, yung ating atmosphere, hindi makakatulong tong Euro 4 na to . Kasi magbubuga to ng mas maraming particulate matters. Magbubuga to. Kasi doon sa pag-aaral pa lang, mas marami nga yung diesel na mauubos niya. Matik yun. Kapag sumunog ka ng diesel, magbubuga ka ng particulate matters, yung maiitim na usok. Samantalang itong mga lumang jeepney, hindi siya gagamit ng maraming diesel. Siyempre, mas bawas yung particulate matters na ibubuga niyan. Ngayon, ito pa po mga kapatid. Pag iyan, after nung mga panahon na yan, masisira na yan, ano po ang naitulong natin sa ating environment? Kukuha ka na naman ng panibagong Euro 4? Huwag naman. Sana electric vehicle na po yung susunod. Kaya po mga kapatid, hindi ko nakikita, ako po, personal na pananaw ko, hindi ko nakikita na yung mga minibus na yan ay modern. Kasi po, kung yan ay modern, dapat po yan ay Euro 6 at yan po ay electric vehicle. Yun na po talaga yung masasabi nating modern. Itong mga jeepneys na halos malapit nang mawala dahil nga ang sumisikat itong mga minibus. Siguro kung buhay lang si Apo Marcos, no? Baka buhay pa rin yung MMTC, yung Metro Manila Transit Corporation. Pero hindi naman pwedeng pang matagalan sa dyan . Sobrang tagal na, 30 years in power. Kaya nawala yung MMTC.
Pero ngayon, sana wag mawala itong mga jeep. Panahon din, Marcos ulit tayo ngayon. Sana yung ating kultura, yung ating cultural heritage na to, sana wag mawala. Kaya ng mga ito ay lagyan ng aircon, kayang baguhin lahat ang mga kagamitan nito, ang makina nito, kayang taasan ng bubong, at baguhin kung ano man yung dapat baguhin, yung mga preno. Sabi nga ni Senator Coco Pimentel, pwede naman tong maging roadworthy. Sabi nga niya, mas matindi pa nga raw yung malalaking truck na mga luma pa kaysa dito sa mga jeepney na to . Pero bakit itong mga jeepney na to ang unang nasampulan ng ganito? Pero sana, hindi siya talaga mawala. Kasi po, ito nga yung ating kultura. Mga kapatid, dagdagan nyo pa ang pagtitiis. Dagdagan nyo pa ang sipag. Dagdagan nyo pa ang tiyaga. Habang tayo ay malakas pa at tayo ay nakakapagtrabaho pa, hindi tayo matatakot mabuhay. Magtiwala, magtumibay. Ang Diyos ang ating gabay. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po.